Magandang umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga din po naman. So tayo ngayon ay pumasok na sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong mga nakikiisa sa ating online mass, Facebook, SJP to Paris at yahoo.com account, ganon din sa YouTube, live, SJP to Paris at gmail.com account, sa mga shared accounts, St. John Paul II Parish Facebook page, PCP Vlog Facebook page, sa atin din pong personal account, Father Robin Cruz. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, bumabati ako sa inyong lahat ng mapagpalang umaga. So ang tema natin sa linggong ito, maging matalino para maging handa sa muling pagdating ng Panginoon. Ito pong tema, this is referring to our gospel that we just read. At ang tinutukoy po nito yung mga dalaga na mga abay sa kasal, ano? So ngayon, pag magpapakasal ka, limited lang ang abay, ano? Sapagkat hindi pa nga katulad dati, ano? Ano ba ang role ng abay? So nung panahon ngayon, sila'y talagang nagbabantay sa pagdating ng lalaking ikinasal. Ano? So matapos ang kasalan, ito ay isang mahabang okasyon, tumatagal ito ng 1 linggo nung panahon ng iyon, ay kaya nga merong mga tradisyon, mga lipatan, parang dito sa atin, lilipat naman doon sa bahay ng lalaki, lilipat naman sa bahay ng babae, Kaya nga, sila'y mga naatasan na magbantay sa pagdating ng kanilang kakasalin ng kinasal. Kaya nga, yung 5, may dala silang ilawan, at the same time, meron silang dalang extra na langis para just in case nga na mabalam, at gano'n na nga nangyari, nabalam, na delayed ang pagdating ng kakasalin. Kaya ano nangyari? Yung 5 ay yung kung ano lang yung nakalagay doon sa lampara, yun lang ang kanilang dala. Wala silang dalang extra na langis. Kaya naman, hindi nila inaasahan na madidelayed ang pagdating ng kakasalin. Kaya nga, nakatulog sila, hindi nila at ng hating gabi na biglangan dumating na yung kakasalin. So sabi ng mga matatalino, sabi ng mga hangal sa matatalino na abay, ay pahingin naman ninyo kami ng langis. Ang sagot naman ng matatalino, nako, may buti pa'y pumunta na lamang kayo sa tindahan at bumili, sapagkat hindi ito sasapat sa atin. Matalino nga sila. Hindi sila basta nagbigay. Sapagkat kung sila'y nagbigay, ay makukumpormiso yung kanilang gawain. Baka sila rin ay kulangin sa langis. Pare-pareho silang naging hangal. Pero, yun nga instruction. So, yung 5, bumili, pumunta sa tindahan, buti na lang may tinda pang langis kahit na
Ating gabi, siguro uso na ang mga tindahan noon na 24 hours. No? Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi mo naman pwedeng kontrahin yan. So, dumating si kakasalin, pinapasok yung 5 matatalino. Ngayon, isinarado na ang pinto. Ipininid na ang pinto. So, dumating yung 5 hangal, galing sa tindahan, bumili, katok ng katok, sabi nila, papasukin naman po ninyo kami. No? So, anong sabi? Yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Yan, So, doon nagka-problema. Kaya nga, nakalungkot, hindi sila nakapasok sa kasal, sa bahay ng ikinasal. So, ano bang implikasyon nito sa atin? Inihahalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagdating tulad ng pagdating ng isang kakasalin na kinakailangan ang mga tao'y nagbabantay, naghihintay. At sa paghihintay, hindi pwede yun na ikaw ay kulang-kulang yung iyong mga di ba? Kaya nga yung mga, anong tema ng mga Boy Scout at saka mga Girl Scout, laging handa. Hindi po pwedeng kulang ang langis. Hindi po pwedeng, kulang-kulang. Kinakailangan ay may extra. At yung extra na yon ang siyang magliligtas sa iyo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid kay Kristo, yun na nangyari sa atin pong Ebanghelyo. Sa ating mga pagninilay, sa unang pagbasa, itinuturo din sa atin doon mula sa aklat ng karunungan. Tinuturo na ang karunungan ayon sa pangunawa ng mga sinaunang pantas o mga pilosopo. Ito po ang susi sa matagumpay na buhay at makabuluhang buhay, ang karunungan. Lahat gagamitan mo ng wisdom. Lahat ay gagamitan mo ng karunungan. Kaya nga, ayun na ipagdasal natin sa Panginoon na lahat ng ating mga gagawin ay base sa karunungan, hindi base sa instinct. No? Hindi po pwedeng ang gagamitin lang na pagbabasehan lang natin ang ating pag-iisip ay kung ano yung bugso, kundi wisdom. Diba? Fear of the Lord. Takot sa Diyos is the beginning of wisdom. Kaya nga, yan ang sinasabi sa unang pagbasa. So, si Jesus naman sa Ebanghelyo, yun nga itinuturo niya sa atin yung ating gusto niya tayo makasama sa kanyang kasal, sa piging. Sa kanyang piging. Ayaw niya tayong masasaraduhan ng pinto at maiiwan sa labas. Gusto niya tayo nasa loob, kasalo, nagsasaya. Yan ang larawan ng langit. Meron tayong kakayanan, posibilidad, at yan ang gusto natin na tayo'y sa piling ng Diyos Ama at ng lahat ng mga banal. Ngunit, yun nga din, sinasabi din ng ating man na meron din tayong posibilidad na masaraduhan at maiwan
sa labas. Nasasabihin natin, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Anong isasagot sa atin ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Nakapadlock na ang pinto. Kaya nga, kakalungkot kapag tayo nawikaan ng ganon. Anong ating pagkukulang? Kulang ka sa langis. Hindi ka nagdala ng extra. Kaya nga, ayaw natin yon na tayo mapag-iwanan, masaraduhan, at hindi makapasok. So meron pong isang sikat na Hollywood director, si Steve McEvity. So, marami siyang mga nagawang pelikula, dinirect na pelikula. So, minsan meron silang pagtitipon sa New York, no? At merong mga, siyempre, question and answer portion, yung mga estudyante, sasalita si director, no? Siyempre, tungkol sa film, pero may nagtanong isang estudyante, kay director. So, Direct Steve McEvity, what is your goal in life? Yun ang tanong. Kaya nga, napatahimik ng sandali, sapagkat hindi niya inaasahan yung tanong na ganoon si Direct Steve. Pero, sinagot din niya ito na hindi rin inaasahan ng mga tao. Sabi niya, ang aking goal sa buhay ay yung aking mga anak ay mapunta sa langit. At ako rin, gusto ko rin ako'y mapunta rin sa langit. Kaya nga, yun ang magandang sagot sa tanong na hindi inaasahan. No? Walang koneksyon sa pagdidirect, pero pelikula ng buhay. No? Ang goal ay makapunta sa langit. Kaya tanong din natin sa ating sarili, mga minamahal na kapatid ng Kristo, yung atin bang sisidlan ng langis, yung atin bang lamparay laging puno at may dala pa tayong ekstrang langis na gagamitin natin para tayo mapasama sa loob ng bahay ng Panginoon. Puno ba at meron ba tayong ekstrang langis? Langis ng pananalangin. Pinupuno ba natin ang ating sarili ng pananalangin? Langis ng paggawa ng kabutihan sa ating sarili at sa ating kapwa. Langis ng pag-unawa. Tayo ba'y talagang maunawain? Mapagpasensya. Langis ng pagpapatawad. Tayo ba'y may tandaang magpatawad? Langis ng kababaang loob. Marami ba tayong baon yan? O ang ating baon ay langis ng kayabangan. Yan. Kung sa palagay natin tayo kulang pa, wala tayong ekstrang dalang langis, huwag tayong mag-alala. So, ibinigay sa atin ng Diyos ang ating simbahan para tayo tulungan na magkaroon ng mga ekstrang langis na babaunin natin. Ang sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, Talata 7, humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Diba? Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Kumatok ka,
at ang pinto'y pagbubuksan. Yan. So yun po ang mga paalala sa atin, no? Kung tayo hindi tayo dapat mababahala, pero nasa sa atin na yan pagka tayo nagpabaya. So, yun po ang sinasabi sa atin, no? So, merong mga pamamaraan para tayo makapag-impok, makapag-ipon, makapagdala ng ekstrang langis ng kabanalan. Kaya ito po ang ating dasal sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Hilingin natin sa Panginoon na tayo muling panibaguhin natin, no? Kung ating pananampalataya ng lalamig, no, kulang sa langis, ating panibaguhin ang ugnayan sa Panginoon, paigtingin natin ang ating ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng pagpupuno at pagdadala ng langis ng kabanalan. Amen.